Okay, ready na po ba tayo? Amen? Ako po'y excited kasi wala akong hawak na microphone ngayon. So, nagsasanay pa po. Sanay hong may hawak eh. Pero alam nyo, ngayong araw na ito, sabihin mo sa iyong katabi, pinili ka ni Lord. Amen. Sabihin mo doon sa katabi mo pang isa, pinili tayo ni Lord. Dapat excited mong sinasabi yan kasi once you know that you have been chosen by God, dyan magsisimula lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo na maganda. Amen? Amen? Ngayong araw pong ito, pag-uusapan po natin, ano ang pagkatawag ko? Papaano ba ako tinawag ni Lord? Or ano ang pagkatawag sa akin ni Lord? Alam nyo po, lahat tayo may potential. Every one of us has potential. Sabihin mo nga, potential. Yan. Lahat tayo may potential. Potential na maging matagumpay, potential na maging mayaman, potential na maging anointed, potential na maging masaya, at potential na gumanda at pumogi pa. Diba? Amen daw, amen. Pero alam nyo, lahat ng potential na yan, yang atin na meron tayong potential, mapapakilos lang yan kapag nalakaran na natin ang daan kung saan tayo ay tinawag ng Diyos. So we need to know saan ako tinawag ni Lord. What is my calling? I need to know that. Kailangan nating malaman yon. Naiintindihan ko po kayo ngayong umagang ito kung medyo tataas ang kilay nyo sa akin kasi hindi ito ang klase ng preaching na gusto nyong marinig na tungkol sa calling. Naku, lagi na lang calling. The subscriber cannot be reached ngayong araw na ito. So, I understand you. Pero, alam ko na mas gusto natin na yung mga preaching na magmi-meet ng mga pangangailangan natin. I know that. I understand you. Pero, malamang marami sa atin magsasabi, Pastor, aalamin ko pa naman yung pagkatawag sa akin. Yung bayarin kong utang bukas, hanggang ngayon hindi ko pa maisip kung paano. Yan pa naman pagkatawag ang iyong ituturo. Okay. Alam nyo, there are a lot of things na magugulat kayo. Kasi pag nalaman nyo kung ano ang pagkatawag nyo, kung saan kayo tinawag ni Lord, dyan kayo magsisimulang maging matagumpay. Amen? Tayo po na po manalangin. Let's bow down our heads and close our eyes. Panginoon, marami pong salamat kasi ngayong umagang ito, kami po ay sasamahan mo, kami ay tutulungan mo to understand what you want to tell us today. Thank you for your anointing. Thank you for your favor. Thank you for your love today. Dahil lahat kami mag-e-enjoy sa salita mo. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Alam niyo po, pag alam mo kung paano ka tinawag ng Diyos, magiging matagumpay ka. Tingnan nyo, may mga tao tinawag upang magnegosyo. Diba? Alam ko, may mga modelo kayo ng negosyante na nasa isip nyo. Pero, wag na tayong pumunta doon sa mga hindi natin kilala. Puntahan na lang natin yung nandito sa church. Alam ko, kilala nyo ang ating Vice Mayor, si Vice Mayor Lioby. Ay, anointed yan, tinawag yan ng Diyos para maging negosyante. Ay, ibang klase. Nagsimula lang po yan sa isang truck. Ngayon, naku, sangkatutak na. Diba? Why? Nagtagumpay siya kasi nilakaran niya kung ano ang pagkatawag sa kanya ni Lord. Ang isa pang kilala kong tagumpay na negosyante ay ang aking tatay, si Bucal de Vera. Anointed po yan. Yan po yung tinawag sa negosyo. Kami po ay nagtataka ng magkakapatid dyan dahil kahit anong daanin na hanap buhay, may malulugi, may magtatagumpay, pero hindi po yan natigil. Ang lagi niyang tanong sa amin, pagkakagabi, anong hanap buhay ang naisip niyo? Hindi ko pwedeng kung ano muna isusuot bukas. Diba? Ay, ang una niya tatanong, anong hanap buhay na isa-isip? Iba kasi yung may tinawag ka para magnegosyo. Kaya ako'y naniniwala, yung dalawang politiko natin yan, hindi kurap yan. Dahil may mabubunot. Di ba? Alam nyo, may mga tinawag upang maging teacher. Diba? Kailangan malaman natin kung anong pagkatawag natin kasi pag nalakaran natin yan, hindi lang sa magtatagumpay tayo, mag-e-enjoy pa tayo sa ginagawa natin. Tamo, may mga tinawag para maging teacher.
Si Sir Randy Manumbali. Sir Randy, nandito ka ba? Di ba? O pumapalakpak yung mga estudyante ni Sir Randy. Di ba? Palakpakan nyo nga mga estudyante ni Sir Randy. Palakpakan nyo si Sir Randy. O, dami Di ba? He's enjoying his life as a teacher. Nako, si Teacher Meme. Hindi ko alam kung kilala nyo si Teacher Meme. Ito, tinawag para magturo. Kahit po aapat lilimang estudyante niyan, kung magturo ang boses kung gamitin, kala mo si Kwenta. At talagang sigaw pa rin eh. Okay. Class, ngayong araw na ito, ay, lilima po ang kausap, lilima. Kaya pag nakausap niyo yan, paus na paus yan. Hanga po ako dyan. Kasi bakit tinawag siya para magturo? May mga tinawag upang maging musikero, upang maging manganganta. May mga tinawag na ganyan, gaya ni Jilik. Alam na alam niyong tinawag para kumanta. Diba? Kung tayo hindi natin, kung talagang feeling nyo tinawag kang kumanta, okay, baka minsan feeling mo lang yon. Diba? Iba talaga pag tinawag. May mga tinawag din po upang maging pastor. Alam niyo yung pag tinawag ka, nagtatagumpay ka. Pag nilalakaran mo yung bagay na doon ka tinawag ni Lord, nagtatagumpay ka. Tama ang ating pastor, si Pastor Ito. Tinawag po talaga yung magpastor. Siya po'y tiyo ko. He's my uncle. I see him, bata pa po ako, halos sa kanya po kami, siya po ang kasama namin sa bahay kasi isa pong bahay ang tinitirhan namin nung time na yon. Kita ko po yun. He tried to be a businessman. Pinilit niyang kung ano-ano. Sinubukan din ho niyang maging magsasabong. Opo. Naalala ko po, napalo ako niyan dahil napilayan ko yung kanyang isang manok. Noong mga panahon noon, nung siya'y nagsasabong, pabuti na lang naging pastor. Amen? Ngayon, pastor siya, very anointed. Amen? Diba? Nagtagumpay siya dyan sa larangan na yan. Hindi siya nagtagumpay sa negosyo, pero nagtagumpay siya bilang isang pastor. Imagine nyo ngayon, he's preaching sa main church. Kaya po wala siya ngayon. Kaya po nandito po ako ngayon sa harap nyo. No? He's very anointed. Kasi nilalakaran niya yung kung saan siya tinawag ni Lord. Ako po, di ba, alam nyo naman kung paano ako tinawag. Amen? Amen. Tinawag po talaga ako magandang lalaki. Ayun na po yun. Alam nyo, pag nalaman mo talaga kung anong pagkatawag mo, makikita mo, yung tinatakbo ng buhay mo, masaya ka, matagumpay ka, nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. And that is a lot, that many people are looking for that. Napakaraming tao naghahanap dyan. Si Konsihal Chris Conti, I've been with him for a long time. Nung unang-una po itong nanalong konsihal. Alam na alam ko na kung anong pagkatawag nito. Tinawag ito maging politiko. Eh, imagine nyo, ilang laban ito hindi nanalo, pero pinagpatuloy niya. Pinayagan na ni Lord. Ngayon, last term na niya, nakaabot na. Amen? Kaya, pag tinawag ni Lord, pag tinawag mo, nag-e-enjoy. Amen? Amen? Tayo po, para maging effective ang buhay natin, dapat kumilos tayo sa pagkatawag sa atin ng Diyos. Huwag na huwag tayong iiwas kung paano tayo tinawag ni Lord. Let's go on to the life where God has called us. Kawikaan 19 verse 21. Marami tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Tingnan, ulitin ko sa inyo. O if you want, you read it. Sabay-sabay tayo. Kawikaan 19:21, basahin natin. Marami tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Alam nyo, wala namang masamang magplano. In fact, God has commanded us that before we do something, we need to make a plan. Diba? Pero hindi yun ang gustong sabihin ng verse na ito. Ang gustong sabihin ng verse na ito, ano man ang mga iniisip natin, ano man ang mga pinaplano natin, na sa tingin natin na maganda sa buhay natin, okay? Ang sadyang iginuhit ni Lord na ating tadhana, yan ang magaganap sa buhay natin. God has already drawn something in your life. Idinrawing na ng Diyos kung anong mangyayari sa buhay mo. Kaya huwag kang magtataka kung bakit parang hindi ito ang dapat kong gawin. Diba? Nagtapos ako bilang isang business administration student. Bakit hindi ako nagbi-business? Bakit ngayon nagtitinda ako kung saan-saan lang? Diba? Empleyado lang ako. Why is that? Alam nyo, hindi mo pa lang kasi nalalakaran yung plano ni Lord. Diba? I'm telling you, all the plan of God, huwag mong ipag-alala kasi pag naranasan mo yan, for sure, maganda yan. Amen?
Kung ang dinadaanan mo ngayon na tadhana ay sa tingin mo ay hindi papunta sa tagumpay, huwag kang mag-alala, hindi pa tapos si Lord. Amen? Kasi sabi rin ni Lord sa Jeremiah 29 verse 11. Basahin ko sa inyo. Ito alam natin sa English, for I know the plans I have for you, says the Lord. Pero basahin natin sa Tagalog kasi napakaganda. Basahin natin. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen? Nakakasunod ba kayo sa akin? If God has designed your life at yung nilalakaran mo ngayon ay hindi maganda, huwag mong sisihin ng Diyos at sasabihin mo, Lord, ito ang dinesign mo sa buhay ko? Parang kasama naman. Bakit naman ganun? Bakit yung tatay at nanay ko, bakit naghiwalay? Yun ang dinesign mo? Bakit, Lord, nalaman ko, ampun pala ako? Lord, yun ang dinesign mo, parang hindi maganda. I don't like this, Lord. Alam nyo, huwag kayong mag-alala. Hindi naman sinasabi ni Lord na yan na mismo ang pagkatawag niya sa'yo. Nagkataon lang, yan ang dinadaanan mo ngayon. Not necessarily, yan ang dapat mong lakaran. Kasi ang sabi ng Diyos, kapag lumakad ka na according sa plano niya, dapat ang mangyayari at magaganap dito ay ang iyong ikabubuti, mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen? So we need to find our calling. Hanapin natin kung saan tayo tinawag ni Lord. Baka tayo'y lakad ng buhay natin. Palampas tayo ng palampas ng araw ng buhay natin, pero hindi pa natin pala nilalakaran ang pagkatawag ni Lord. Amen? Pastor, ano ga naman talaga ang gusto mong ituro ngayong umagang ito? Alam nyo, ang gusto kong malaman natin, ang mahalaga ngayong araw na ito, ay malaman natin kung ano ang pagkatawag ng Diyos sa atin upang ito'y malakaran natin. Kasi it seems that, kung talagang babasahin nyo, if you're going to read what God wants us to know in the Bible, ang gusto niya, yung tagumpay na magaganap sa'yo, ay kapag nilakaran mo na yung plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya kung ako sa atin, hahanapin ko na, aalamin ko na kung ano ang pagkatawag ko. Alam nyo, ako po, buong panahon ko nung ako'y estudyante, ang akala ko talaga ang pagkatawag sa akin ng Diyos ay ako'y abogado. Pero alam nyo, ang tinawag pala ako ng Diyos upang magpastor. Which my life has been more beautiful, na mas masaya, mas maligaya, mas maganda ang naranasan ko simula nung nilakaran ko na ang pagkatawag ng Diyos sa akin. Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. Pastor, katanda-tanda ko na. Yung ganamang mga pagkatawag na yan ay aatupagin ko pa. Ay, ako na may 80 na eh. Ako na may 60 na eh. Ano pa naman ang aking pupuntahan? Ano pa naman? May pag-asa pa naman ako. Alam nyo, sa Panginoon, He has no measure of time. Sa Panginoon, pag gusto kanyang gamitin, gagamitin kanya. Alam nyo si Sarah? Kilala nyo si Sarah sa Bible? Nung 90 years old siya, sinabihan siya ni Lord ng manganganak siya. 90 years old. Sino dito ang gusto pang manganak ng 90 years old siya? Ay, ang masaya nito, 90 years old nung sinabihan. Tanungin niyo ako kung kailan nanganak. Nanganak nung 99 years old. Diba? Sinabi ni Lord, manganganak ka. Ay, 9 years pa yung inintay bago nanganak. 99 years old pa po nung nanganak. Muntik na maka 100. Di tama-tama ho, ano? Yung 1-year-old birthday ng kanyang anak, may 100,000 na siyang pangregalo sa anak niya. Di ba? 100 years old na rin siya noon. Alam nyo, pag gusto ka ni Lord gamitin, gagamitin ka niya. Whatever age kung ano man ang age mo ngayon, kung nasaan man ang katatayuan mo ngayon, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, meron ka bang kailangan solving problema o wala, the Lord will use you when He wants to use you. Amen? Sige, Pastor. Paano ko malalaman ang pagkatawag ko? Ready na po ba kayo?
Amen? Gusto nyo po ba talagang malaman kung paano kayo tinawag ni Lord? Kasi mahalaga yan, if you really want to know, if you really want to experience success, kung talagang gusto mo makita at maranasan yung potential mo, kailangan nilalakaran mo yung pagkatawag sa iyo ni Lord. Amen? So, lahat kayo, tinatanong ko, gusto nyo ba malaman kung ano ang pagkatawag natin? Amen. So, yung iba ayaw. Ayaw maging matagumpay o matagampoy na. Amen? Sige, alam ko lahat tayo gusto nating malaman. I want to read to you the verse in 1 Samuel 3 verse 1 to 9. Ito pong verse na to, makikita natin dito kung paano tinawag ng Diyos si Samuel. And at this time, we will know paano ba maririnig ang pagtawag ng Diyos. How will we be able to hear the voice of God? Kasi lagi narinig natin yun di ba? Kinausap ako ni Lord. Paano ba talaga tayo kinakausap ni Lord? Yun ang aking tanong. Ang Lord yung nagsasalita na tipong, Monet, ngayong araw na ito. Ganyan ba ang boses ng Diyos? Hindi naman Di ba? When God talks to you, mapapansin nyo, dito sa verse na to, tingnan nyo, maganda ang pangyayari. Basahin ko sa inyo, 1 Samuel 3 verse 1 to 9. Meanwhile, the boy Samuel was serving the Lord before Eli. A word from the Lord was rare in those days. Diba? Madalang daw ang salita ng Diyos sa mga panahon na yon. And visions were infrequent. So medyo madalang ang mga pangitain. At that time, Eli, whose vision was growing dim, was lying down on his bedroom. Nakahiga po si Eli. Si Eli po yung pare na pinaglilingkuran ni Samuel. Okay? Magaling na ho yung malinaw. Verse 3, the lamp of God had not yet been extinguished, and Samuel was lying down in the tent of the Lord where the ark of God was. Alam nyo, yung mga panahon na parang nandun na tayo sa sitwasyon ng buhay natin na parang si Eli na malabo na ang paningin o malabo na ang nangyayari sa buhay natin, parang walang kwenta ang nangyayari sa buhay natin, parang lagi na lang ganito nangyayari sa buhay natin, puro na lang problema. Alam nyo, sambutin nyo yung verse 3. Kasi ang sabi, the lamp of God had not yet been extinguished. Ang liwanag ng Diyos ay hindi pa namamatay sa buhay mo. Kaya for sure, kung pangit ang nangyayari, may liwanag pa ring dadating sa'yo. Amen? Amen? Verse 4, the Lord called out to Samuel, who answered, Here I am. Tumawag, may narinig na salita si Samuel, may narinig siyang boses. At sumagot si Samuel, Here I am, nandito po ako. Pagdating po ng verse 5, anong ginawa po ni Samuel? Tumakbo siya kay Eli. He ran to Eli and said, Here I am, you called me. Ginigising si Eli. Ano daw pong ginagawa ni Eli? Digay nakahiga. Diga? Ginigising si Eli. Boss! Tinawag niyo ako, boss. Sabi ni Eli, I didn't call you. Go back and lie down. Ikaw ay bumalik na doon at ikay matulog. Mga nang aabala ka ng tulog. Alam mo naman ako'y matanda na, ako'y puyat. At malabo ang aking mata. Alam niyo yun? Si Eli ay nagulat. Bakit ito sa akin nagpunta? Nung narinig ni Samuel ang boses ng Diyos, o narinig niya yung boses na tumatawag na tinatawag si Samuel, sumagot siya ng Here I am, kay Eli tumakbo. I'm going to something on this. Wait nyo Then the Lord again called out, Samuel. So Samuel got up, went to Eli, and said, Here I am, you called me, he said. Sagot ni Eli, hindi kita tinatawag. Ano ka ga? Pagkakakulit mo ga. Sabi nang ako'y pagod. Alam niyo, iyamot na sino dito yung ginigising ng kanyang, pag anak mo ang nagising, nakakainis din minsan no? Lalo na pag-asawa, okay. Pero alam nyo, si Eli, nakakarinig siya ng boses, pero si Samuel, nakakarinig siya ng boses, pero kay Eli tumatakbo. Anong gusto kong sabihin dito? Sometimes, when God is calling you, do not expect the voice of God. Expect a voice that is familiar to you. Alam mo? Kapag tinatawag ka ng Diyos, huwag mo laging iintayin na wala pa pong pagtawag ang Diyos. Hindi ko pa po naririnig ang boses niya. Alam nyo, pinsan, hindi mismo salita ng Diyos ang maririnig nyo.
Hindi mismo boses ng Diyos, minsan boses ng nanay mo. Di ba? Hoy, bumangon ka diyan at tanghali na pagkakapangkal-pangkal mo. Di ba? Sometimes, that is what God wants to, that is what God is using. Yung ginagamit ng Diyos minsan ay boses na pamilyar sa'yo. Okay? Minsan hanap ng calling natin, hindi natin alam, tinatawag na pala tayo, kaso mali ang pinupuntahan natin. Oh, nakukuha nyo? Nakukuha nyo? Si Samuel, kay Eli tumatakbo, ang Diyos ang natawag. Uy. Alam nyo, nung time na yon, naiintindihan ko si Samuel kung bakit kay Eli siya pumupunta. Kasi sabi sa verse 7, Now, Samuel did not yet know the Lord. Diba? Samuel did not yet know the Lord. And had not yet had the word of the Lord revealed to him. Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon. Alam nyo, maganda ang revelation dito. Si Samuel po, buong buhay niya, simula nung ipinanganak siya ni Hannah, dinala na niya sa simbahan kay Eli upang maglingkod kay Eli o upang maglingkod sa Panginoon. Whole his life he's been in the church. Buong buhay niya nasa loob siya ng simbahan. Pero nung tinawag siya ng Diyos, ang sabi ng Bible, hindi pa rin niya kilala si Lord. May mga tao pala pong ganon. Tingnan mo yung iyong katabi. Di ba? May mga tao pala na kahit katagal-tagal na sa simbahan ay hindi pa rin kilala si Lord. Aray. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Iyon. Di ba? Naiintindihan ko si Samuel kung bakit kay Eli siya tumakbo. Bakit? Hindi niya kilala si Lord. Hindi niya kilala si Lord. Tuloy natin, verse 8. Then the Lord God called out to Samuel again a third time. And he got up, went to Eli, and said, Here I am. Patatlong beses na tinawag ng Diyos si Samuel. Patatlong beses na tinakbuhan ni Samuel ay hindi ang Diyos, kundi si Eli uli. Nung time na yon, here I am, you called me. Then Eli understood that the Lord was calling the boy. Sakalang naintindihan ni Eli na ang Diyos na ang natawag kay Samuel. Tingnan nyo yung revelation doon, ha? I want you to look at the revelation on there. Ang mga taong magsasabi sa iyo ng pagkatawag mo ay ang mga taong malalapit sa Panginoon. Si Eli was close to God. Siya ang nag-iisang pari ng Diyos nung panahon na yon. He was close to God. At siya naka-discover, he has that revelation na si Lord ang natawag kay Samuel. Kaya naman pagdating sa verse 9, so Eli told Samuel, Go lie down, and then if he calls you, answer. Speak, Lord, because your servant is listening. Then Samuel went and lay down. Alam nyo, sa buhay natin dito sa mundo, sometimes we're looking for a calling, pero hindi natin makikita ang ating calling kung nasa mali tayong kultura. We will never find our calling if we are in the wrong culture. So, paano mo malalaman ang calling mo? Malalaman mo ang calling mo o maririnig mo ang pagkatawag mo kapag nasa tamang kultura ka. That's the first. Amen? Kailangan ang kultura na pinupuntahan mo ay kung saan ang salita ng Diyos ay naririnig. Kung ang kultura mo ay hindi napapag-usapan si Lord, I am telling you, hindi mo malalakaran ang pagkatawag sa iyo ni Lord. Hindi po tayo lahat tinawag maging pastor. Hindi po tayo lahat tinawag maging propeta. Marami po talaga sa atin ay tinawag upang paglingkuran ng Panginoon sa iba't ibang paraan na meron tayo. Ito ang aking kumpare, si paring Jolimer. Alam ko, marami itong pagkatawag. Pero isa sa pagkatawag nito ay napakahusay mag-drive. Diba? Yan ay tuwing aking tatawagan, may nakakuha na. Hindi na ako maka-timing diyan. Diba? Kasi gusto siya ng tao. Ay napakasarap pong kasama niyan. Kahit ano pong lahi ang susunduin nyo, makakausap niyan. Diba? Linguistic po yan. Napakagaling sa English. wala kayong magiging problema dyan. Napakasaya. Hindi kayo aantokin dyan. Bakit?
He's walking to His calling. He's walking to His calling. Lalo na ngayon, na nakikilala na niya maigi si Lord. Maraming plano si Lord dyan na I'm sure malalakaran niya at papunta na lalo yan sa tagumpay. Amen? Sino dito gusto niya tagumpay siya? Amen? Alam nyo, the only thing that you do, paltan mo ang kultura mo. Umiwas ka sa kultura kung saan hindi nakikilala si Lord. The foundation is the Word. Ang pundasyon ay Word. May illustrate ako sa inyo. Okay? Tingnan nyo. Ang cellphone. Alam nyo ba na ang cellphone ay napakaraming potential? In fact, ako'y nag-decide na ngayong araw na ito hindi ako gagamit ng laptop. Gagamitin ko siya para mag-preach sa inyo. Kasi ang cellphone ay hindi lang pantawag, hindi lang pan-text, hindi lang pang Facebook, hindi lang pang picture. Di ba? Hindi lang pang Instagram. Hindi. Napakarami pong potential ng cellphone. It has so much power. Alam nyo ba na ang cellphone nyo pwede nyo gamitin na remote ng TV nyo? O, kita nyo? Hindi nyo alam. Alam nyo ba na ang cellphone nyo, pwede nyong gamitin na kapag ikaw ay nagpe-present ng iyong presentation, ng PowerPoint, ay pwedeng hindi ka na gumamit ng laptop dahil kung yung kanyang projector ay Wi-Fi at ang iyong cellphone ay Wi-Fi, dito ka na magko-connect. Diretso na. Diba? You can do that. There is a lot of things that you can do with your cellphone. Napakarami. At sa cellphone nyo, alam nyo bang pwede na kayong magbangko sa telepono nyo? Oh. You can do banking in your cellphone. Pwede kayong mag-transfer ng pera. Hindi lang kayo pwede mag-deposit ng pera. Mahirap maglagay ng pera sa cellphone. Okay? Okay. Pero napakaraming potensyal ng cellphone. Pero I'm telling you, pag ang cellphone nyo nalobat, useless na yan. Wala na yung kwenta. Diba? Kailangan ng inyong cellphone ng connection. Diba? Kailangan ng cellphone nyo ng charger. Di ba? You need charger. Para pag nalobat yon, mapagana nyo lahat ng potential nyo. Di ba? Tayong mga Kristiyano, ang charger natin ay ang salita ng Diyos. Amen? That is our charger. Amen? Gagana lang ang ating potential, gagana lang ang dinesign ng Lord sa atin kung lagi tayong nandyan, nakababad sa salita ng Diyos. I'm not telling you na lagi kayong magbasa ng Bible kung hindi naman nyo kaya. Diba? But if you can do that, that's better. No, napakaganda kung kaya mo magbasa na magbasa. Ang sagot ng isa, pastor, yung assignment ko nga, hindi ko mabasa, yung Biblia pa. Okay. Pero alam nyo, okay lang. Ang mahalaga, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Ito si Pro Arnel. Ito, mahilig tungkol kay Lord eh. Ito, hindi ito mahilig magbasa. Pero, pagkasama ko to, naririnig ko na lang na yung cellphone niya naimik. At ang iniimik ay Bible. Alam niyo yun, yung Bible may nagbabasa para sa kanya. Abay, ayos to. Okay. Alam niyo, you can do a lot of things. Pwede kang gumawa ng maraming paraan. You can use your technology. Di ba? Para alam ko, naiintindihan ko kayo, hindi po lahat sa inyo ay kagaya ng iba na pag nagbasa ay lalong nagigising. Ang marami po sa atin ay pag nagbasa ay inaantok. Di ba? Okay. So gamitin natin yung iba. Okay. Gamitin natin ang ibang paraan. Huwag tayong titigil na hindi natin makikilala si Lord. Okay. Pastor, ano ba ang mga pagkatawag? Yung bang winning soul and making disciple, yung ba'y pagkatawag, Pastor? Tanong ko po rin yun eh. Is that a calling? Alam nyo, I found out, making disciple, winning soul, is not a calling. Hindi pala po yung pagkatawag. Ala, Pastor, hindi yung pagkatawag. Ala, hindi ko nagagawin. Nakakatamad na pala. Okay, hindi na. Hindi. Mas matindi kasi yan sa pagkatawag. Kasi ang winning soul and making disciple ay dapat ginagawa ng lahat dahil ito'y command. Dahil ito'y utos. This is a command. Tamo, Matthew 28:18-20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit, sa ibabaw ng lupa, ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo. Diba? May utos eh. Kaya sa paghayo ninyo.
Hindi niya sinabing, kaya kung gusto niyong humayo. Hindi eh. He was commanding. Walang option. Yung phrasing ng word, sinasabi niya, kaya sa paghayo ninyo. Ang assumption ng Diyos, hahayo tayo. Diba? So, nag-uutos ang Diyos sa atin, kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ng lahat ng bansa. Kaya, making disciples, winning souls, that is a command. Kaya wag niyong sasabihin sa akin, Pastor, tinawag ako para maging cell leader. No. That is a command. Lahat tayo gagawin natin yan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, cell leader ka. Cell leader ka. Yung katabi din, sabihin mo, cell leader ka, maniwala ka. Amen? Okay. Pastor, paano ko talaga malalaman ang purpose ko? So, una, kultura. Basahin ko sa inyo, Colossians 2, verse 8. See to it that no one takes you captive through philosophy and empty deception, according to the tradition of men, according to the elementary principles of the world, rather than according to Christ. Diba? Kung meron ka rin lang daw kulturang sasamahan, samahan mo yung kultura na according sa Diyos. Desisyon na natin na sumama sa isang grupo kung saan ang Panginoon ang pinag-uusapan at siya ang nagiging impluensya. Alam nyo, si Pastor BJ, ewan ko kung kilala nyo si Pastor BJ. Kilala nyo naman po si Pastor BJ, ano? Yung sunod pong magandang lalaki sa akin. Opo. Kilala nyo yun, ano? Si Pastor BJ po, naku, nung nauna namin niyang nakilala, naku, sikat po yan. Very famous. Tanungin niyo ako kung saan. Sikat po sa dayuhan ng Dota. Opo. Yan po ay pinupuntahan pa sa bahay nila at hinahanap ng mga player ng Dota at pag may dayo sa kanila, kailangan si BJ nang tayo hindi matalo sa pusta. Ganyan ho katindi yan sa Dotahan. Alam nyo kung yan ay hindi nakakilala kay Lord at kung hindi na-impluensyahan ng tamang kultura, sa tingin ko po, tulog pa yan ngayong araw na ito. Opo, dahil puyat po yan kagabi. Alam niyo yun? Iba kapag napapunta at napasama ka na sa impluensya kung saan ang Diyos ang nakikilala. Kaya sabihin mo sa katabi mo, isasama mo ako lagi sa iyo, ha? Yeah. Sa maganda. Ang tatay po ni Pastor BJ, kilala nyo? Si Brother Bonnie. Nako, yan po ang pinakagwapo sa aming lahat. Opo. si Brother Bonnie, nako, ewan ko kung kilala nyo yan. Buti na lang napasama sa environment kung saan ang Panginoon ay nakikilala. Dahil kung hindi, ngayong araw na ito, kapareho po yan ni BJ. Tulog din. Nagdota din ho? Hindi. Yan po ay lasing at may hangover pa ngayon sana. Kung ngayon ho yun. Ay buti na lang. Biyaya ni Lord, nakilala si Lord. Nag-enjoy sa presensya ng Panginoon. Nilalakaran na po niya ngayon ang pagkatawag ni Lord sa kanya. Ba, hindi niyo napapansin? Hindi rin niya napapansin na ang pagkatawag sa kanya ni Lord magnegosyo. Hindi siya tinawag na driver lang. Ewan ko, nakakasakay siguro kayo sa kanya, biyaheng San Juan Lipa. Hindi po siya tinawag na driver lang. God called him to be a businessman. Amen? And alam ko, magtatagumpay siya doon sa bagay na yon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Napakarami pong pagkatawag meron ng mundo. Kailangan pumili tayo ng tama. We must choose the right calling. Huwag natin pakinggan ang tawag ng mundo na malayo sa Lord. If right now, you are in an environment where sex is rampant, kung nandyan ka ngayon, I'm telling you, get out from there. Umalis ka dyan ngayon. Pumili ka ng grupo kung saan si Lord ang nakikilala. Kasi malulubog ka dyan. Never mong maririnig ang pagkatawag ng Diyos sa iyo dyan. Hindi mo maririnig yung salita ng Diyos. Kasi si Samuel, narinig niya ang salita ni Lord kasi nasa loob siya ng simbahan eh. Nandun siya katabi ni Eli, nandun si Lord eh. God's presence is there. You can only hear the voice of God whenever you are in the presence of God. Amen? So, Pastor, sige. Nasa tamang kultura na. Yun lang ba ang kailangan kong malaman para marinig ko ang salita ng Diyos? Hindi po. Other than the right culture,
kailangan, o ang tamang kultura, kailangan nandun ka rin sa tamang kasama. 3 letter K po yan eh. Kultura, kasama. Si Samuel po, tama ang kasama niya. Si Eli. Narinig ni Samuel ang boses ng Diyos kasi natulungan siya ni Eli. Actually, napansin nyo, 3 beses nagkamali si Samuel. 3 times, he committed a mistake. Kay Eli natakbo. Buti na lang si Eli malapit sa Panginoon. Di ba? Kaya si Eli ang nagsabi sa kanya, ay naku, alam ko na. Boses ni Lord yan. Kaya pag tinawag ka uli, sabihin mo, Lord, nandito ako. Siya, higa. Ganun eh. Kaya, choose the right people to be around you. Proverbs 13 verse 20. Kapag ang lagi mong kasama ay isang taong marunong, magiging marunong ka rin. Amen? Ngunit kung hangal ang lagi mong kasama, mapapahamak ka. Diba? Malinaw. Kaya piliin mo ang iyong tamang tao na ilalagay mo sa iyong buhay. Choose the right man for you. Choose the right woman for you. Kung dalaga ka, kung binata ka, piliin mo yung tamang tao na alam mo na maglalapit sa iyo kay Lord at hindi yung maglalayo sa iyo kay Lord. Pastor, Pogi talaga, pastor. Mukhang Koreano. Alam mo yun? Madalang sa Pilipinas yan, pastor. Nanligaw sa akin, palalampasin ko pa ba yan? Alam nyo, kung ilalayo ka naman kay Lord, nako, para saan pa yan? Baka ang ipanganak nyo hindi na makamulat. O, diba? Palte, maghanap ng Pilipinong bilugang mata. Amen? You need to choose the right people around you. Okay? Alam nyo, kapag mali ang tao na nakasama mo sa buhay, ililigaw ka niya ng landas. Alam mo yon, yung nabubuhay ka, pero ang ginagawa mo, hindi tama. Ewan ko, para maintindihan nyo yung gusto kong sabihin, we have a video there. Pwede ba natin ipakita yung video? Ready ba kayo? Tingnan po natin tong videong to. Makikita natin na itong sitwasyon na to, nabubuhay siya, pero hindi yun ang purpose niya. Napakasama. Makita po natin nawa. Yan. Isa po siyang electric fan. Pansinin po niyo siya. Buhay po siya, pero wala siyang kwenta. Kita niyo? Di ba? Buhay naman, pero wala namang kakwenta-kwenta. Gusto ba ninyo ganun ang mangyari sa mundong ito? Nabuhay kayo for 80 years, 90 years nang walang kakwenta-kwenta. Di ba? Tunay na may ayaw ka ng gayan. Di ba? That's why you need to know your calling. Ano mo, kailangan malaman natin kung paano tayo tinawag ni Lord. Napakahalaga na tama ang kasama mo. Gustong-gusto kong kasama yung mga optimistic. Yung mga positive lagi. Ayaw kong kasama yung mga pessimist. Naku, wag tayo dyan. Delikado dyan. Wala na tayong narating. Dito na lang tayo lagi sa atin. Mas masaya din. Tayo magkukwentuhan na lang. Wag ganun. Diba? Let's go with people who are optimistic. Naalala ko kayo nagbabasketball. Ito, si Pinsan Jesmar, basketball player yan eh. Alam niyan, nagkakaroon kami ng mga kwentuhan sa basketball. Lalo na pagkalaro na mismo. Paglaro na, ito yan eh. Last 2 minutes. Last 2 minutes, alam ni Noel yan eh. Last 2 minutes, lamang ng 30 ang kalaban. 30. Sa tingin nyo, makakahabol pa? 30? Isang buwan? Last 2 minutes? Tingin makakahabol pa? Ay, tingin nyo, pumunta kayo sa aming nag-time out ang coach. Ang imik ng coach, mga pare, kaya pa yan, laban tayo, laban. Diba? Kaya pa yan, 30 pa 2 minutes pa, mahaba pa yan. Di ito na. Talaga, nabuhayan, mga kasama. Diba? Di pasok. Abay, nakashoot.
ng 2 shoot, nag-time out ang kalaban. Oh, kita nyo na. Ba 26 na. Ay, 1 minuto na, kaya pa yan. Alam mo yan? 1 minuto na, 26 pang hahabulin. Pero sabi ng coach, hindi, kaya pa yan. Laban tayo, laban. Tingnan nyo, nag-time out, kinakabahan sila, kinakabahan. Alam mo yun? Pero alam mo yun, alam mo naman, hindi ka naman nanalo. Pero because there's a positive person there, natapos ang laban, talo. Diba? Talo. Sabi ng coach, mga pare, nice game. Ganda ng nilaro natin, ganda. Gusto ko yun. Sa susunod, bawi tayo ha. Kita mo, talo na, positive pa din. O di ikaw ang player, o nga, babawian namin niya sa susunod. Kayang-kaya na namin sa susunod yan. 30 ang lamang, kaya. Alam mo yun? Pero dahil optimistic ka, you have that feeling, ako may pakiramdam nun, napakagaling ng team namin pero hindi kami nagcha-champion. Pero because there's a coach telling you na positive thinker, gumaganda ang buhay, nagiging positive ka din. Di ba? Kaya let's look for people who are positive. Pag ang mga nakakasama mo ay napakanega, ano sabihin mo? Maglalayo ka nga sa aking buhay. Nega ka. Okay? So be positive. Kung ikaw naman ang nega, choose to change your lifestyle. Palitan mo. Pilitin mo maging optimistic ka. Amen? Amen? Okay, patapos na po ako. Alam niyo po, kalimitan, ang pagkatawag natin, lagi natin yan maririnig sa isang familiar na boses. Familiar voice. Kung gusto niyo mo talagang malaman kung tinawag ka na ng Diyos, huwag mo talagang intayin yung malagong na boses na sinasabing, ngayong araw na ito. Alam mo yun? Ba't nga ba pag boses ng Panginoon, lagi ang isip natin malaki ang boses, ano? Pero not necessarily. God is talking to us in a different way. Di ba? Ako, tinawag ako ni Lord para magpastor. Ang ginamit na boses ng babae Diba? Si Pastora Melods po, nagsabi sa akin na ako'y pwedeng pastor. Hindi ko narinig na, ano yun? Parang nangatal pa ikaw ay pastor. Hindi. Bakit nga ba pag sa Diyos? Kaya naman ang dating nakakatakot ang Diyos. Hindi naman, napakamapagmahal ng Diyos sa atin, di ba? Amen. Sige, palakpakan mo si Lord. It will really come from people who are around you. Yan ang mga magsasabi sa iyo. Kaya kung gusto mo malaman ng pagkatawag mo, huwag kang lalayo sa mga tao na malapit kay Lord. Be with them. Be with your cell leader. Be with your cell group. Huwag kang na-absent sa cell group. Ala, tatamad muna mag-cell group. Pansit na naman ang kakainin. Iba. Okay. Ala, tatamad mag-cell group. Ala, bakit? Aray, walang pagkain. Ano nga yan? Alam mo, kung talagang may pagkatawag ka, may magsasabi sa'yo. Somebody will tell you. Oo, may nararamdaman tayo na tayo'y tinawag ni Lord. Pero kailangan may magsasabi sa'yo. Kaya kung alam mo na tinawag kang worship leader, huwag kang aakyat dito at mangangagaw ng mic at kakanta. Iintayin mo, pupunta ka kay Yayan, tanungin mo, Yayan, pwede ba ako mag-audition? Diba? Hindi yung Yayan, pinapunta ko ni Lord dito, may pinasasabi sa'yo. Oo. Ay, ano yun? Ako daw dapat ang worship leader sa Sunday. Ha? Ganon? Eh, bakit hindi ako kinausap ni Lord? Eh, kasi ako nga ang kinausap, hindi ikaw. Okay. Labo eh. Okay. Hindi. Eh, kung gusto mo talaga, edi mag-audition ka. At pag sinabi ni Yayan, wow, ganda ng boses mo. Wow, galing. Sige, yun. Ginamit ni Lord ang boses ni Yayan para i-confirm ang iyong pagkatawag. Hindi yung basta ka nalang dadali. Ano? So, if you want to really know, malalaman mo talaga yan, it came from voices who are familiar to you. Si Pastor P1 po, alam ko kilala nyo. Si Mr. First Timer. Favorite ko yan eh. Si P1 po, yan po ay nag-aral ng nursing. Napakatagal na panahon na pagka-graduate niya ay tambay.
Alam nyo, marami pong kagaya ni P1, ano? Pero, alam nyo, tinawag talaga siya ni Lord para magtrabaho sa parang isang nurse, clinical laboratory. Kaso, ang tagal. Pero alam nyo kung sinong ginamit ni Lord para tawagin siya? Hindi niya narinig ang boses ng Lord na, P1, ngayong araw na ito, pumunta ka ng Batangas. Hindi. Ang ginamit po ni Lord ay ang kanyang katukayo, si Pito. Si P1 po at si Pito talaga yan. Okay? Kasi pareho pong Patrick eh. Si Patrick 1 at si Patrick 2. Okay? Si Pito po, nakapatid ni Jilik. Yan po ang ginamit ni Lord. Trupa. Malapit. Close. Kaya if you want to hear the voice of God, it will always come from a person who is near to you. Amen? Familiar na boses. Kaya huwag kang mag-aantay na, Pastor, na naginip ako. Sinabi ng Panginoon, magtuturo ako sa maraming tao. Kailan mo ako pagpipreach naman, Pastor? Kailan? Okay. Hintayin mo. Nasabihin ng tao sa iyo. Amen? Madali pong malaman kung ang ginagawa mo ay yung plano sa iyo ni Lord. Maraming tao kasi, oo nga, may pagkatawag ako, pero paano ko malalaman kung yung nilalakaran ko ngayon, yun na ang pagkatawag ni Lord? Tanong nyo ba yon? Kasi tanong ko yon. Sabi ko, paano ko malalaman kung itong pagpapastor na ito, ito na ang pagkatawag sa akin ni Lord? How will I know? Alam nyo, madali. May 3 guide tayo para malaman yan. Mabilis lang to, babanggitin ko lang sa inyo. Number 1, masaya ka sa ginagawa mo. Kapag masaya ka sa ginagawa mo, malamang yan ang pagkatawag ng Diyos sa'yo. Amen? Kung masaya kang magturo, well, yan. Kung masaya ka na doon sa trabaho mo, well, dyan ka tinawag ni Lord. Pastor, masaya ako naggagawa ng kalokohan eh. Diyan ako masaya. Lord, masaya akong nangungupit eh. Yan ba ang pagkatawag ko? Abay, hindi. Kailangan masunod mo yung pangalawang guide. Ano yon? Bukod sa masaya ka sa ginagawa mo, dapat masaya si Lord sa ginagawa mo. Di ba? So, dapat, kung masaya ka sa ginagawa mo, dapat masaya din si Lord sa ginagawa mo. So, kung nagmamatch yan, well, malamang. Yan ang iyong pagkatawag. Malamang. Kasi may patatlo pa. Malalaman mo na yung nilalakaran mo ngayon ay yan na ang pagkatawag mo kasi masaya ka sa ginagawa mo, masaya si Lord sa ginagawa mo, hindi ka nagkakasala dyan, ginagawa mo ng maayos, according kay Lord ang ginagawa mo, at patatlo, nagtatagumpay ka sa ginagawa mo. Amen? So yung 3 yun, that should be your guide to know whether am I walking to the call of God? Nilalakaran ko na ba ang pagtawag sa akin ng Diyos? Yon. That is the 3 guide. Well, kung talagang tinawag ka ni Lord naman, huwag kang mag-alala. Because this is the last. Kultura, kasama, kumpirmasyon. Kumpirmasyon. May mga magkukonfirm sa'yo na ikaw talaga ay tinawag ni Lord sa bagay na yan. Paano? Marami arahil sa iyong trabaho. Maraming laging award ikaw natatanggap. Job well done. Good job. May mga confirmation of what you're doing. Diba? Sa iyong course bilang estudyante. Alam mo yun, nag-e-excel ka sa ginagawa mo. Nung ikaw ay elementary at high school, hindi ka ma-honor. Pagdating nung ikaw ay college, ay honor ka eh. Gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Diba? Ay ano ka pong course? PE. Diba? Physical education. Sarap. Honor ako lagi. So, alam niyo yun, pag doon ka tinawag ni Lord, may confirmation eh. Naalala ko nung tinawag ako ni Lord bilang pastor eh. Unang-una ko pong preach. Actually, lahat naman po ng preaching ko, bago ako magsimula, talagang habang nagpipreach ako, kabadong-kabado ko. Hanggang ngayon po, kabado pa ako. Huwag kayong mag-alala. Pero lagi po akong kabado. Pero there are confirmations that I am called to preach also. May mga confirmation din. Kasi every time I preach, may magsasabi sa akin, ay, praise God, thank you. Ganda ng message, hallelujah, praise God. Natutuwa ako sa mensahe mo. Alam mo yun, may mga nagko-confirm sa'yo. That means, okay, you are for that place. Alam mo yun? Nung una, hindi ko talaga matanggap na ako'y preacher. Kasi hindi naman talaga hindi ko maisip ang sarili kong magturo or mag-preach at makahikayat ng tao.
Kasi ang alam kong preacher, ang alam kong pastor na magaling ay si Pastor Eto. That is my standard. Hanggat hindi ko maaabot yon, walang magaling. Yun ang nasa isip ko. Hindi ako called dyan. That is what I thought before. Ang aking thinking, ang alam kong magaling akong gawin, ay ang mag-alaga. Alam ko, yun ang alam ko. Kaya tingnan yung aking mga cell group. Yung mga picture namin, 2015, 2014, pag sa papayat. Ako. Tingnan nyo po ang mga picture nila. Okay? Kala mo mga dugyot na dugyot. Okay? Pero tingnan nyo sila ngayon. Diba? Pag sa gagandang lalaki na. Amen? Kasi ang alam ko, yun ang aking kayang gawin eh. Doon ako masaya. Pero alam nyo, there will be confirmations in you. May mga confirmation na magsasabi sa inyo, ay magaling ka sa bagay na yan. If you are called to dance, kung tinawag ka magsayaw, marami magsasabi sa iyo, oy, ang galing mo sumayaw, praise God, katuwa. Kung tinawag ka talagang kumanta, ay intayin mo talaga. May magsasabi sa iyo, maganda ang boses mo. Pero pag walang naimik, please lang. Okay? Alam nyo na yon. Okay? Huwag nang magpumilit. Pausap na. Okay? Ayaw lang nilang makasakit ng damdamin, kaya hindi naimik. Okay? So, there will be confirmations. So, bago po tayo matapos, I would like to sum up. Mahalaga po na malaman natin ang ating pagkatawag. Kasi pag nilakaran natin yung pagkatawag natin, diyan magsisimula na magawa ng Diyos yung magandang plano niya sa buhay natin. Amen? So if you want to know kung ano ang pagkatawag, we have 3 guides. Kailangan nasa tamang kultura ka, kailangan tama ang kasama mo, at may marinig kang kumpirmasyon sa calling mo. Eh pastor, paano ko naman malalaman kung ako ay nasa lakad na? Medyo matanda na ako, nasa tamang landas ba ako, nasa calling ba ako? Well, I gave you 3 things. Kailangan, masaya ka sa ginagawa mo, masaya si Lord sa ginagawa mo, at nagtatagumpay ka sa ginagawa mo. Amen? Amen. Ngayon po, may mga tao magtatanong, Pastor, paano nga kung nakalampas na? Paano nga kung tinawag na pala ako ni Lord pero nakalampas na? May pagkakataon ba akong tawagin ulit? Because I want to walk there. I don't like what my life is today. Ayoko ng buhay ko ngayon. Tanong ko, Pastor, tatawag ba ulit si Lord? Alam nyo, kuhanin natin ang nangyari kay Samuel. Ilang beses po tinawag ng Diyos si Samuel? 3? 3 po ba? 4. Kasi nung patatlo, hindi pa rin niya alam. Diba? Kaya huwag kang mag-alala. Kasi kahit makalampas na ang tawag sa iyo ni Lord, tatawag at tatawag ulit si Lord sa iyo. Basta pinili ka ng Diyos. Hindi susuko ang Diyos. Once He told you, once He chosen you, ikaw na yan, ikaw na talaga, dyan ka pupunta, ay nako. Kahit pa ilang taon ang makalampas, babalik at babalik ang Diyos sa iyo upang magtagumpay ang buhay mo. Amen? Eh, Pastor, hindi ko talaga narinig. Alam nyo, minsan tayo nang kailangang may baguhin sa sarili natin. I want you to process kung ano nangyari dun sa verse. Kailan po tinawag si Samuel? Anong ginagawa ni Samuel nung siya'y nakarinig ng boses ng Diyos? Natutulog. Nakahiga. Alam nyo, sometimes, and many times, hindi natin naririnig ang boses ng Diyos kasi masyado tayong preoccupied. Hindi tayo namamahinga. Wala tayong, alam mo yun, ang isip natin sobrang daming iniisip, sobrang kabisihan natin, sobrang dami nating ginagawa, tinatawag pala na pala tayo ni Lord, hindi pa natin siya naririnig. Diba? That is just a reminder to everyone. Hindi nyo alam, baka akala nyo, wala naman pastor, nasa kultura naman ako, wala naman taong nagsasabi sa akin. Alam nyo, baka may nagsasabi na sa inyo, napaka-busy nyo lang, kaya hindi nyo naririnig. Wow. Diba? Huwag niyong sisisihin ang Diyos if you were not able to walk on the path that He wants you to walk on.
Because sometimes the blame is on us. Actually, many times the blame is on us. Kasi hindi tayo nagbibigay ng oras. Hindi tayo nagbibigay ng pahinga kung kailan para marinig natin ang Diyos. And lastly, napaalala sa bawat isa, wag po kayong mag-alala. Hindi po iisa ang calling ng isang tao. Marami po, pwede pong maging marami ang calling. Gaya ko po. Nung ako po ay binata, alam ko, tinawag ako ng Diyos upang magtapos ng aking pag-aaral. Baka naman sa inyo may mga estudyante dito na, Nanay, hindi na po ako papasok. Ay, bakit? Ay, sinabi po ng Panginoon sa akin na ako daw po'y maglilingkod na sa Kanya at hindi na po ako mag-aaral. Alala pa? Ay, sala. Okay. Pag tayo ay estudyante, malamang at sigurado ako, tinawag tayo ng Diyos para magtapos ng ating pag-aaral. Amen? You are called to be there. Amen? Amen? Sige, palakpakan mo si Lord. Ay, di tapos na ako mag-aral. Pagkatapos ko po mag-aral, naghanap po ako ng trabaho, naghanap buhay. Idi ayos, nilalakaran. Tapos ako po yung nagkaasawa. Nung ako po yung nagkaasawa, ang akala ko po, tinawag lang ako maging binata. Na kahit anong gusto kong gawin, pwede kong gawin. Pag may asawa na pala po kayo, abay, hindi na lang sarili mo ang iintindihin mo. Tinawag ka na rin ng Diyos para intindihin ang asawa mo. Amen? Diba? Hindi yung, gaya ka ng halimbawa, ako'y tutulog na. Ha? Tutulog ka na, 7:00 pa lang? Ay, naantok na ako eh. Abay, may asawa ka na. Ay, oo nga. Abay, tayo na may magkwentuhan muna. Gayong ga? Nagkukwentuhan ga? Ay, ang akala ko yung binatapay kung anong oras ko lang gusto. Di ba? Nagbabago ang buhay. Di ba? And after a year, hindi na lang po ako basta asawa. Nabuntis po ang aking asawa, nagkaanak kami si Abiel. Ang akala ko ako'y asawa lang. Kwentuhan tayo, sige kwentuhan. Naiyak na ang bata. Uy, hawakan mo naman ang bata. Ay, ba't ko hahawakan? Di kita kwentuhan lang ka mo. Ay, di ikaw ang maghawak diyan. Diba? Eh, hindi. Kasi every part of your life, you will have your own calling. Kailangan nakaka-adjust ka sa bawat calling mo. Amen? Di ba? Hindi yung tipong, napaaral yung iyong anak ay kinapapaaral ko na ng elementary, ha? Tama na. Bahala ka na sa buhay mo, magtrabaho ka na. Abay, hindi. Tinawag ka para maging magulang. You need to provide for your family. Amen? Amen? So, there will be a lot of callings in your life. Amen? So, that is just a reminder for everyone. Sige po, tayo po lahat tumayo. Gagawin po natin, tayo po lahat ay mananalangin ngayon. We're gonna pray. Hihingi tayo ng panalangin sa Panginoon na tayo'y mapalapit sa Kanya kasi yun ay mahalaga. Hindi natin maririnig ang calling ng Diyos sa atin kung tayo'y malayo sa Diyos. So kung nahihirapan tayo na mag-effort lumapit kay Lord, hingi natin sa panalangin. Kasi may biyaya ang Panginoon upang ibigay ito sa atin. Amen? Can we all bow down our heads and let's pray? Panginoon, hinihiling namin ngayon na lahat kaming nandito na if ever there are moments in our lives na kami napapalayo sa iyo, ilapit mo kami, Panginoon. Ilapit mo kami sa inyo, Panginoon. Na there will always be a moment in our life kung saan uhaw na uhaw kami sa iyo. Na kami uhaw sa iyo, Panginoon. Panginoon, ilayo niyo po kami sa mga kasama ng buhay namin na nagpapalayo sa amin sa iyo. Remove those people around us that draw us out of you, Lord God. But please, Lord, our prayer, bring us to people wherein we can be closer to you, God. Lord, marinig po namin ang pagtawag mo. Lahat kaming nandito, O God, we will be able to hear whenever you call us. Kahit may kabisihan kami, Panginoon, bigyan mo kami ng pagkakataon na magkaroon ng time with you kung saan maririnig namin ang pagkatawag mo sa amin, Panginoon. We need that, Lord. We need that.
Alam namin na marami kaming iniintindi sa buhay na ito on how to we survive in this life. But Lord, we just don't want survival. We want a life. Gusto namin buhay. Gusto namin magandang buhay, Panginoon. Kaya mabigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon na marinig ka at malakaran namin yung aming dapat lakaran, O God. Maging matagumpay kami, Panginoon. Maging maligaya ang buhay namin, Panginoon. Dalangin ko lahat kaming nandito will experience Jeremiah 29:11, kung saan ang plano mo sa amin ay masaganang buhay at pinagpalang buhay sa bawat isa. O Father, we love you. I declare that these people are favored, these people are rich, these people are loved. Lahat kami nandito ay pinagpala. Lahat kami nandito walang problema. Lahat na nandito nakakatawid sa problema. Lahat na nandito pinagaling sa sakit karamdaman, Panginoon. Lahat na nandito ginagamit mo upang paglingkuran ka, O Lord. Father, we love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless you po. We can all sit down. Sige, kanta.